kaya nyong mag-research. Diba? Oh. Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli, ang inyong gabang lingkod. So, merong post, etong kahapon, si Pulong. Sabi ni Pulong, legit yan, diyan fake news ha, News 5. Sabi ni Pulong, 18 Marines came forward and said they witnessed suitcases filled with money being delivered. Okay? So meron daw 18 Marino na lumantad at sabi nila, nakita nila, nasaksihan nila yung paglalagay ng mga pera sa loob ng maleta at i-deliver. Yun. Hindi ito chismis sa kanto. Tama naman. Hindi ito fake news vlog. Yun ang problema. 'Di ba? Kasi kailangan patunayan na hindi fake 'yan. 'Di ba? Hindi 'yan fake news. Totoo po yung kwentong 'yan na mayroong maleta na may pera, dineliver kung kani-kanino. Yung kwento yung totoo. Pero ang tanong, yung laman ng kwento ba totoo? 'Di ba? Doon na po ngayon nagkakatalo. Oh. 'Di ba? Marami tayong mga kababayan. Actually, unahan pa nga ako ng marami. Napansin ko lang doon bakit bakit yung lamesa, 'di ba? May takip ng rice cooker. Which is normal naman na may mga lamesa tapos sa tabi may rice cooker, 'di ba? Baka doon na nagla-lunch sa opisina. Tapos merong kang makikita sa ibabaw na malaking counting machine, 'di ba, ng pera. Hindi ko alam kung tawag doon counting o adding machine. Basta gano'n, nagbibilang yung may UB. Yung gaya sa bangko, nilalagyan. Nagbibilang. Tapos merong mga malalaking pera. Putik na yan. Ang haba. Yung lamesa na yon, standard yon. May isang sukat yon. Nalala ko noon, nagsubok ako na maglagay ng pera sa gano'n nung nagtatrabaho pa ako. Langhiya. Kasya yung mga 4 na tag-100 na yung length niya, iganon ko. Lalo pag nabasa ng ulan, yung pantalon ko, pagka pumapasok ako nun sa Makati, lalatag ko doon. Kasi messenger ako. Nagulat din ako. Oo nga, bakit parang ang lalaki ng pera na nakapatong sa lamesa nito? Ang hahaba. Ganun ba kapag naluto na yung pera? Anyway, marami pa naman din doon. Marami pang mga sablay talaga doon. Lalo yung bahay ni Kimbo na walang nilagyan ng maleta. Yun pala. Bodega yun. Ang tanong, kay Kimbo ba talaga yun? Sino yung 2 tao ron? Yung babae at lalaking nakaganon? Di ba? May testimonya ba yung mga yon? Sino yung mga yon? Baka AI din yun. Langhiya. Asan yung testimonya ng 2 babae na nagre-ready ng pera? Eto pa. Sabi niya rito, pero anong sagot ng ilang mambabatas na nadawit? Ayun. So mako-connect nyo dito si Suntay. 'Di ba? Ano ang sagot ng ilang mambabatas na nadawit? Katahimikan. Denial without substance. Alam nyo, hindi ho sa lahat ng pagkakataon ang silence means yes. 'Di ba? Meron tinatawag sa amin sa call center dati, may tinatawag diyang computer mode. It's like a silence. Minumura ka ng caller mo, so yung tone of voice mo, babaguhin mo into a very, very neutral or bland type. Parang ganito lang, I'm sorry that it happened to you. Yung ganon. I perfectly understand where you're coming from. Instead na yung sa simula, "Hi, thank you for calling customer service. My name is Johnny the Bagger. How can I help you?" Yung ganon. Ganon yung boses. Pero pag lumura ka na, imbis na galitin mo siya lalo, kasi kung ano yung tone of voice natin, it affects the emotion of your caller, of the person on the other line, the person you're talking with. Diba? So, ganon ang ginawa nila, hindi sila pinapansin. Bakit po? 'Di ba? Then si Ping Lacson, binanatan din ni Ping Lacson yung mga Marines kasi peki yung iba. 3 lang yung totoong nagretiro. Yung karamihan doon sa iba, yung 4
Peke, never naging Marines, never naging Navy. So yung iba, karamihan daw pinalayas sa serbisyo kasi may mga kabalbalang pinagagawa. Dishonorably discharged. Doon pa lang kaduda-duda na 'Di ba? May mga may mga sablay na yung kanilang personalidad. Yung isa pa doon ay kasamahan ni Trillanes sa mutiny. Sabi ni Trillanes, kasama ko yan. Nasa kulungan pa lang kami. Nagbalik loob na kay Gloria yan eh. Di ba? So, ang kinapipikon nila, bakit hindi pinapansin? Bakit hindi nagkakaroon ng investigasyon? Kasi kapag ako gusto ko magkaroon eh. To be honest with you, gusto ko magkaroon. Gusto kong makita kung paano magkandaihi ang mga yan na i-produce, ipakita sa badla kung paano nila na ilabas, asan yung mga totoong pictures na yan. Di ba? Para maging malinaw. Kaya lang ang problema ito, ang mga kababayan natin. Bisaya, hindi lahat Mindanaoans, mga DDS, wala ho silang pakialam sa katotohanan. Sa kanila, yung sakit ito ng mga Pilipino, sinasamba yung politikong pinapaniwalaan nila. Di ba? Wala nang tama. Basta lahat sila may tama. Ganun. Duterte pa rin. Hindi na pag-uusapan ng facts. Hindi na pag-uusapan na tinatarantado ba tayo nito? Nitong mga taong ito? Hindi na, basta Duterte pa rin. Tipong pag sinabi nga sa kanilang, kainin mo yung tain nila, kakainin lang, gaagawan pa yung mga yan, maniwala kayo. Parang yung mga loyalista rin yan nung araw. Isipin nyo, merong vlogger nagsabi, pag naupo si BBM, bibigyan tayo ng ginto. Anong nangyari? Nilait-lait tuloy tayo ni Banatbay. Tinawag na Tanso Goldista. May nagpa-viral Diba? Pati nga ako napaniwala nun, bagitong vlogger pa ako, Talyano Gold. Kaka-research ko, ayop na buhay ito. Ang kwento pa. Si Apolacay ang may pinakamaraming ginto sa buong mundo. Daig pa ang Amerika. Research naman ako, Amerika ang may pinakamarami, 8,000 metric tons. Tapos, yung claim, yung babaeng si, Hodges ba yun? Yung terminated attorney ng IMF World Bank, na yung last will daw ni Apolacay, 1 milyon yata yung zero. Sabi ko, huwag kayong maniwala, niloloko kayo niyan. Ano resulta nun? May grupo, di ko nababanggitin, grupo ng mga loyalista. Yung leader, scammer. In-scam yung mga miyembro. Hindi ba na-demanda yon? Hinuli pa ng pulis. Diba? Huwag ganon. Tignan natin ang interes ng ating bayan. Hindi interes ng politikong sinusuportahan natin. Okay? Kung gusto natin maging makatotohanan na world class ang mga Pilipino, dapat world class mag-isip lalo sa politika. 'Di ba? No. Ngayon, eto pa. Si Marcoleta nagagalit din. Sabi nga ni Marcoleta, itong 18 na ito, sabi niya kay Ping Lacson hindi mo ito papansinin? Kanino ka ba nagsisilbi? Sa taong bayan o pinipilit mong pagtakpan? Kahit anong kulay pa yan, nakaharap ka. Obligasyon mo yan sabi niya. Eto naman ngayon, sagot ni Ping, noong una si Gutesa, kasi yung 18 mini Gutesa yun Tapos biglang nawala. Tinanong ka ng media, nasaan? Nasaan siya? Di ka makasagot, di ka sumasagot. Di ba siya naging daan Sila ni Mike Defensor yung dramang bukid nila. Ilang buwan bago ulit lumitaw, nanganak naging 18. It's making sense, right? Tapos pag-aksayahan ng oras, gusto nyong guluhin ang isip ng tao para kayo ang matakpan. May akusasyon dito si Ping Lacson kila para kayo ang matakpan. Sadyang di lang kami tanga para maniwala sa scripted. Ping Lacson, Feb 28. Si Mike Defensor din Ganon din ang gusto niyang mangyari.
hinahamon niya yung mga bumabanat dun sa 18 na ipatawag sila sa formal hearing. Ang tanong ito, bakit gusto po nila na i-hearing yung 18? Ito po yung tamang sagot. Dahil po yung binanggit ko kanina na ugali ng mga Pilipino na gustong-gustong sambahin ang kanilang politikong sinusuportahan. Yung ugaling see no evil, hear no evil, right? Nasa tungkida ng ilong nila ang kasinungalingan. Nandyan na yung EATs, yung ECHAS. Hindi pa nila tatanggalin. Bakit? Kasi kulay berde, o kulay dilaw, o kulay pula. Di ba? World class ang mga Pilipino. So, ibig ko sabihin, pag pinatulan kasi nila yan, mabibigyan pa ng platform. Ang dapat nilang gawin, total, dinala na nila yan sa ombudsman, siguraduhin nila, supisyente yung kanilang integridad, yung kanilang mga attachment, yung mga ebidensya, sapat. Di ba? Na po siya. Nung tinignan pa lang ni Boying, sabi niya, alam niyo ba yung 805 billion, kung gaano karaming maleta yan? Mula Pasay City, yung EDSA, hanggang Monumento. Sabi niya, ganong kalayo, pagtatabi-tabihin mo yung mga maleta. Siguro naman walang ganong karaming maleta dito sa Pilipinas. Di ba? Tapos ito pa, ang napunta kay Saldico is 1.3 trillion. Bakit yan ay 805 billion lang? Nasaan yung iba? Tugma ba sa testimonya ni Saldico? Di ba? Ang sabi ni Saldico, walang natirang pera sa akin. Dumaan lang sa akin, hayop, hugas kamay. Di ba? Dumaan lang sa akin yung mga pera. Sabi niya. Doon nila tinitignan eh. Di ba? Kailangan kasi yung testimonya mismo credible, believable in itself. Ito pa, lahat sila pirmado na yun daw yung kanilang nalalaman. Ba? Sabi nga ni Boying, ibig bang sabihin, kada delivery, lahat kayo magkakasama kasi kailangan po personal knowledge, right? Hindi pwedeng chinismis ng kasama mo. Narinig ko kasi sila yung nag-deliver. Sabi nila, ganito lang. Hindi ho pwede yun. Diba? Kailangan yung taong yun magsabi. Hindi kasi pwede ang hearsay. Lalo nang inaakusahan mo. Presidente ng Pilipinas. Diba? Mga politikong inihalal ng mamamayan. Mga tao na may nagtitiwala sa kanila. Kailangan solid yung kanilang ebidensya. Para hindi na maulit yung tulad ng nangyari kay Erap. Diba? Kung ano-ano mga akusasyon, pasugal, mga ganon. Putik pati yung pagiging chick boy. Nung hindi nila makana sa impeachment, dinaan sa drama. Diba? At guilty dyan ang mga dilawan. Pero yung pinaniwalaan nila, kamusta? Yun nga yung sinasabi. If you come to the court of law, make sure that your hands are not tainted. Kung pupunta ka para humingi ng relief sa korte, siguraduhin mo naman ng mga kamay mo malinis. Diba? At tayo naman, na audience ng mga akusasyong ito, huwag naman tayong, oo nga, kapanipaniwala. Bakit? Kasi pabor sa aking idol. Diba? Hindi ka panipaniwala kasi kontra sa amin. Suriin nyo rin. Kaya nga ako lagi nalilate mag-content. In-investigate ko rin yung mga attachments. Okay? Alright, so ngayon, iwan muna natin ito. Diyan sila pikon na pikon. Gusto nila magkaroon ng platform para ma-amplify yung kanilang sinasabi. Papatulan ng media, ipapalabas. Ang problema ang media kapag nagpalabas. Mali-maleta, dineliver kay Bongbong Marcos. Yung karugtong, hindi napapakinggan. Diba? Kasi ganun tayo. Alam niyo ba sa call center kami, we were taught to remember and make sure na
yung first 10 seconds ay very jolly kami, pati sa pakikipag-usap. Like, thank you, intro pa lang, thank you for calling customer service. Hi, my name is Johnny Tabagger. How can I help you, ma'am? Yung ganon. Nai-influensyahan mo na sila. So, ang pagbabalita, ganon din. Bale-baletang pera. I-deliver sa palasyo. Ayon sa 18 dating mga Marines, Max, ay yung karugtong na yung subalit ang akusasyong ito ay binabatikos dahil sa nakitang maraming butas. Yun ang hindi na nila maiintindihan. Kakalat na nila, grabe pala, ang dami pala. Lalo na yung mga naghahangad rin, maging katulad natin, maging vlogger, yung mga mahihilig nagbabaka sakaling yumaman, mag-reels. 'Di ba? Ay, grabe pala. Ang dami. Gagawa na ng content, ng video. Hawa-hawa na sa fake news. Hindi na nakita yung buong konteksto. Ganon ang iniiwasan nila. Kaya nga, sila yung accuser, nasa kanila ang burden of proof. Ilatag nyo sa korte. Andiyan ang ombudsman, ilatag nyo. Bakit gusto pa nila na imbestigahan ng, 'di ba, imbestigahan ng Senado, ng Blue Ribbon Committee? Hindi naman yan ng official na investigating body. Oh. 'Di ba, nandiyan ang ombudsman. Okay? Oh. Kaya lang mukhang hindi si Martires ang ombudsman ngayon. Dadaan kay sa butas ng karayom. Hindi pwede ang fake news. Hindi pwede ang fraud. 'Di ba? Ang isa na nga lang pag-asa nila, lumabas, dadaban si Sabala ng Iglesia ni Cristo. Bakit? Palpak yung planong pag-hijack ng February 25 sa rally para mapatalsik si PBBM. 'Di ba? Yung mga ex-kunwaring marino, hindi pinapansin. Naniniwala si Sabala na mukhang totoo yung mga sinasabi nila. Kaya nga sabi niya, etong mga taong ito, sila pa yung kinakasuhan. Take note, hindi po gobyerno nagkakaso sa kanila, Mr. Sabala. Ang nagkakaso sa kanila, private citizen, tulad ni Trillanes. Na isinasangkot nila. Wala bang karapatan si Trillanes gawin yon? Mayroon, malaki. Sinisira yung integridad niya. Lalo na yung tinutulungan niyang ICC. 2017 pa lang, nagsampa na siya ng kaso ron. Normal lang na tumulong siya ron. Pero sinisira nila yung credibility niya, pati ng ICC. Pwede siyang magkaso. 'Di ba? Si Anyo magkakaso daw. Palagay ko hindi uubra kung si Anyo. Unless, sabi ng Korte Suprema, yung mga pagpuna sa mga leader ng bansa, yung mga elected or appointed public officials, yung pagpuna sa kanila does not constitute libel unless it is done maliciously. Kapag napatunayan ni Anyo sa piskalya o sa DOJ na ito ay may halong malisya, patay kayo ngayon, wrong move kayo, kaso kayo. Sabi ng Korte Suprema yan. 'Di ba? Ilang beses ko nang pinakita sa inyo yung sinasabi na yung GR niya. Nakalimutan ko lang yung GR number niyan